Kinagat ng ahas ang inahin at habang sinusunog ng lason ng kanyang katawan, humingi siya ng kanlungan sa kanilang manukan. Ngunit pinili ng ibang mga inahin na itaboy siya, baka raw kumalat ang lason. Umalis ang inahin na pilay, umiiyak sa sakit, hindi dahil sa kagat, kundi dahil sa pagtalikod at paghamak ng sarili niyang pamilya sa panahong higit niya silang kailangan. Kaya siya'y umalis, nilalagnat at hinihila ang isa niyang paa, lantad sa lamig ng gabi. Sa bawat hakbang, may tumutululong luha. Pinanood siya ng mga inahin sa manukan hanggang sa tuluyan siyang maglaho sa abot tanaw. May ilan na nagsabi, hayaan na siya, mamamatay rin siya sa malayo. At nang tuluyan na siyang mawala sa tanawin, naniwala silang patay na siya. May mga tumingala pa sa langit, umaasang makakita ng mga buitre. Lumipas ang panahon. Pagkaraan ng matagal, dumating ang isang hummingbird sa manukan at nagsabi, buhay ang inyong kapatid. Nakatira siya sa isang kuheba na malayo rito. Gumaling siya, ngunit nawalan ng isang paa dahil sa kagat ng ahas. Hirap siyang maghanap ng pagkain at kailangan niya ang tulong ninyo. Nanahig ang katahimikan. Pagkatapos, nagsimula ang mga dahilan. Hindi ako pwede, nangingitlog ako. Hindi ako pwede, naghahanap ako ng mais. Hindi ako pwede, kailangan kong alagaan ang aking mga sisiw. Isa-isa, tumanggi silang lahat. Bumalik ang hummingbird sa kuweba na walang dalang tulong. Muli, lumipas ang panahon. Pagkaraan ng matagal, bumalik ang hummingbird. Ngunit ngayon ay may masakit na balita. Pumanaw na ang inyong kapatid. Namatay siyang mag-isa sa kuweba. Walang maglilibing o magluluksa para sa kanya. Sa sandaling iyon, bumigat ang damdamin ng lahat. Isang malalim na panaghoy ang umalingaw-ngaw sa manukan. Tumigil ang mga nangingitlog. Iniwan ng mga naghahanap ng mais ang kanilang mga butil. Maging ang mga nag-aalaga ng sisiw ay sandaling nakalimot. Mas masakit pa sa anumang lason ang pagsisisi. Bakit hindi tayo pumunta noon? Tanong nila sa sarili. At kahit hindi nasukatin ng layo o pagod, sabay-sabay silang naglakbay patungo sa kuweba, umiiyak at nagluluksa. Ngayon ay may dahilan na silang puntahan siya, ngunit huli na ang lahat. Pagdating nila sa kuweba, wala na roon ang inahin. Isang liham lamang ang kanilang natagpuan na nagsasaad. Sa buhay, maraming beses na hindi tumatawis ang mga tao ng kalsada para tulungan ka habang ikaw ay buhay. Ngunit tinatawid ang mundo para ilibing ka kapag ikaw ay patay na. At karamihan sa mga luha sa libingan ay hindi mula sa sakit, kundi mula sa pagsisisi at panghihinayang. Aral ng kwento. Ang tunay na pagmamahal at kabutihan ay dapat ipakita habang may buhay, hindi kapag wala na. Ang pagtulong sa taong nagdurusa ay higit na makabuluhan kaysa pagdadalamhati kapag huli na ang lahat. Mabigat ang pasaning dulot ng pagsisisi, ngunit ang habag sa tamang sandali ay kayang magpagaan ng puso magpakailanman.